Masakit man aminin, ngunit napakarami nga rin talaga ang mga taong mapanlamang sa kapwa. Pero kakayanin mo nga bang magpatawad kung muli kayong pagtagpuin ng taong nanlamang sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lolo Tonyo. Nay, gusto ko po ng ice cream. Pagmamakaawa ng bunsong apo ni Lolo Tonyo. Pasensya na anak, wala tayong pera eh. Kailangan natin unahin ang bigas at ulam natin. Paliwanag ng anak ni Lolo Tonyo na si Sheena sa apo niyang si Aika. Labis nga talaga ang kirot sa puso ni Lolo Tonyo noong makita niyang malungkot ang kanyang apo dahil hindi nga nila kayang ibigay ang gusto ng mga ito. Bilang lolo, ay napakasakit nito para sa kanya. Nilapitan na lamang niya ang kanyang apo at inalo. Aika apo, halika dito kay lolo. Huwag ka nang malungkot ha. Kapag nakabenta si lolo bukas ng madami, ako na lang ang bibili ng ice cream nyo ng kuya mo. Bibilan ko kayo ng ice cream. Pag-alo niya sa kanyang apo. Talaga po lo? Nagniningning ang mga mata ni Aika sa sinabi ng kanyang lolo. Oo naman apo. Sagot naman muli niya. Yay! Hiyaw ni Aika sa sobrang tuwa. Madalas mangyari ang ganitong eksena sa kanilang bahay. Palaging hindi na pagbibigyan ang kanyang mga apo sa gusto ng mga ito. Hirap kasi sila sa buhay. Walang trabaho ang kanyang anak na si Sheena dahil ito ang nag-aalaga sa mga bata. Asawa naman ito ay puro sideline lamang dahil hindi nga ito nakatapos ng pag-aaral. Hirap nga itong makahanap ng permanenteng trabaho. Nakikitira lamang ang mga ito sa munting bahay na naipundar ni Lolo Tonyo. Kaya naman kahit siya ay matanda na, sinisikap pa nga rin niya makapaghanap buhay para sa panggastos nga nila sa araw-araw at pambili namang gusto ng kanyang apo. Kinabukasan nga ay talagang sinipagan ni Lolo Tonyo sa pagtitinda para mabili nga niya ang ice cream na gusto ng kanyang mga apo. Pero kahit anong sipag ang kanyang gawin, naging matumal nga talaga ang benta noong araw na yun. Malungkot na lamang siyang umuwi dahil alam niyang umaasa ang kanyang mga apo sa kanyang pasalubong. Lolo! Sabik na bati ni Aika noong makauwi na siya. Lumapit pa nga ito sa kanya para magmano. Lolo, nakabili ka na po ba ng ice cream namin? Sabik na tanong ni Aika. Napayuko na lamang siya at hindi niya alam kung paano sasagutin ng kanyang apo. Pasensya na apo. Hindi nakabili si Lolo eh. Matumal ang benta. Malungkot na sagot niya kay Aika. Ang pananabik sa mukha ng bata ay mabilis nga rin napalitan ng lungkot. Halos sumaiyak nga siya noong makita ang pagkadismaya ng kanyang apo. Niyaya na nga lamang niya ito sa tindahan para bilhan ng candy. Tara apo, bili na lang muna tayo ng candy. Sa susunod na lang yung ice cream. Pag-alok niya sa kanyang apo. Sige pulo. Sagot ng bata na may halo pa nga rin lungkot. Guminhawa na nga rin ang kanyang pakiramdam nang kahit papaano inapangiti na nga rin niya ang kanyang apo. Isang araw, habang nakapwesto sa bangketa, ay mayroong isang lalaki ang bumili sa kanya. Manong, magkano po ba lahat ng paninda nyo? Tanong sa kanya ng lalaki. Nasa 2,000 ang lahat ng ito, iho. Bakit mo naman natanong? Pagtataka niya. Sige po manong, bibilhin ko na po ang lahat ng yan. Sabi ng lalaki. Talaga? Gulat na tanong niya. Opo manong, para po makauwi ka na at makapagpahinga na. Sabi ng lalaki. Naku iho, salamat naman. Napakabuti mo. O sige, ibabalot ko na ang lahat ng to. Tuwang-tuwang tugo ni Lolo Tonyo.
Mabilis niyang ibinalot ang lahat ng kanyang mga paninda at nagbayad nga sa kanya ang lalaki ng 5,000 piso. Sobra-sobra nga talaga ang ibinayad nito at hindi na nga rin ito humingi pa ng sukli. Laking tuwa talaga ni Lolo Tonyo at labis siya nagpasalamat sa galanting lalaki. Noong makuha na nga rin ng lalaki ang mga paninda, inigmamadali nga itong umalis. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Napakswerte ko ngayong araw. Sobra-sobra pa sa puhunan at tubo ang mga kinita ko ngayon. Ngayon lang nangyari sa akin to. Mabibilan ko na ng ice cream ang mga apo ko. Makakabili na rin ako ng masarap na ulam mamaya. Masayang sabi niya sa kanyang sarili habang naglalakad patungong grocery. Noong makarating siya sa grocery, ay kumuha siya ng mga pagkain nila sa bahay, pangbaon ng kanyang mga apo at ice cream na kanyang ipinangako sa mga ito. Pagdating nga rin niya sa counter, ay inabot na nga niya ang pera sa kahera para magbayad. Sinuri ng mabuti ng kahera ang perang ibinayad niya. Manong naman, no? Peke itong pera mo, ah. Pagsita sa kanya ng kahera, biglang namutla si Lolo Tonyo sa sinabi ng kahera. Nanlambig ang kanyang katawan. Pinagtinginan nga rin siya ng ibang mga customer, kaya napahiya talaga siya. Baka nagkakamali ka lang, miss. Hindi peke yan. Binayad sa akin yan eh. Saad niya. Naku Manong, hindi niyo po ako maluloko. Sa ginagawa mong yan, ako pa ang mapapahamak sa modus nyo. Guard, tumawag ka nga ng pulis. Malamang talaga, kasamahan to ng mga nagkalat na manggagancho na nagbabayad ng peking pera. Galit na sabi ng kahera. Naku ma'am, hindi po ako manggagancho. Hindi po ako isa sa kanila. Pasensya na po talaga. Binayad lang po kasi sa akin yung kanina ng lalaki na makiyo ng paninda ko. Hindi ko naman po alam. Peking pera pa lang ang binayad niya sa akin. Dahil malabo na ang mga mata ko. Pasensya na po. Pakiusap. Huwag niyo po akong ipakulong. May anak at mga apo pa po ako na kailangan ako. Lahat po ng ito ay para sa kanila. Pagmamakaawa ni Lolo Tonyo. Halos lumuhod na nga ang matanda sa kahera. Naniwala naman ang kahera sa paliwanag ni Lolo Tonyo at labis nga itong naawa. Napaisip naman ng kahera. Tila naawa ito sa kanya. Sige na po, Lo. Pasensya na rin po sa naging reaksyon ko. Ako po kasi talagang mapapahamak sa trabaho at mababawasan ng sahod ko kung nagkataon na hindi ko napansin na peking pera yan. Nagkalat na po talaga ngayon dito sa lugar natin ang mga manloloko na yun. Marami na po silang nabiktima at pinaghahanap na rin po sila ng mga pulis ngayon. Katulad na lang po nitong ibinayad nila sa inyo. Libo-libo rin po ang ibinayad nila sa mga tindahang na biktima nila. Paliwanag ng kahera. Ganun ba, miss? Pasensya na ha. Tugon niya sa kahera. Opo, Lo. Kaya next time, maging maingat ka na po ha. Sayang naman po ang mga paninda mo. Paalala ng kahera sa kanya. Napayok mo na nga lamang si Lolo Tonyo. Takot na takot at hiyang-hiya nga talaga siya sa nangyari. Lalo na at pilikitinginan pa nga rin siya ng ibang mga customer. Sige na po, Lo. Huwag ka pong maglala. Hindi ko na po ito i-report. Pwede ka na pong umuwi. Ito po ang 100. Pamasahin nyo man lang papauwi sa inyo. Punong-puno ng awa na sabi ng kahera, sabay abot ng pera. Nakahingan nga rin ng maluwag si Lolo Tonyo dahil naniwala na nga sa kanya ang kahera. Maraming salamat talaga, miss. Pagpalaan ka nawa ng Diyos. Basta salamat niya sa kahera. Lumabas na nga rin siya ng grocery store na humagulhol ng iyak. Inisip niya ang kanyang anak at mga apo. Labis siya na lungkot at nandismaya dahil ang akala nga niya yung makakapag-uwi na nga rin siya ng masarap na pagkain at pasalubong para sa kanyang pamilya, lalo na nga sa kanyang mga apo.
Pero kabaliktaran nga ang nangyari. Hindi na nga siya kumita. Naubos pa ang lahat ng kanyang puhunan. Buong akala ko pa naman, ito na ang pinakamaswerteng araw ko. Pero mali pala ako. Ito ang pinakamalas na araw sa buhay ko. Paano ko na lang ito sasabihin sa mga anak ko? Paano ako magpapaliwanag sa mga apo ko? Nakakaawa naman sila. Paninisi niya sa kanyang sarili. Labis din ang galit na kanyang nararamdaman sa lalaki ng loko sa kanya. Napakawalang hiya niya. Mapanlamang siya. Kapag nakita ko siyang muli, magduduos kami. Gigil na sabi ni Lolo Tonyo. Maya-maya pa nga, naglakad na nga rin siya. Naluluha siyang umuwi sa kanilang bahay. Lo, umiyak ka po ba? Tanong ng panganay niyang apo na si Tonton. Tingnan niya lamang ang kanyang apo at yumuko siya kaagad. O tay, nandito ko na pala. Ano pong nangyari sa'yo? Tanong naman ng kanyang anak na si Sheena. Napahingang malalim na nga lamang siya, tsaka ikinuwento sa mga ito ang nangyari sa kanya. Noong matapos, inanlumo nga rin talaga ang kanyang mga anak at mga apo. Iba na talaga ang kasamaan ng mga tao ngayon. Kahit kayo na matanda na, nagawa pa rin nilang lokohin. Ano mo nasa isip nila? Bakit nila ito ginagawa? Galit na sabi ni Sheena. Hindi ba niya kayo sinaktan, tay? Tanong naman ng kanyang manugang na si Robert. Hindi naman. Pero pasensya na talaga mga anak, mga apo. Naniwala agad ako sa lalaking yun. Nagkalat na pala sila sa lugar natin ngayon. At marami na rin silang nabiktima. Hindi ko mo lang naisip at tingnan kung tunay o peke na pera ba ang ibinayad niya sa akin. Sobrang siya ako natuwa. Akala ko malaking biyaya na yun. Lumapit na nga lamang sa kanya ang kanyang mga apo at niyakap siya. Ang mahal ka po, Lolo. Ligtas ka po. At hindi nila kayo sinaktan. Pag-aalo nga sa kanya ng bunso niyang apo na si Aika. Oo nga po, Lo. Mas mahalaga po kayo sa amin. Dagdag pa ni Tonton. Niyakap naman pabalik ni Lolo Tonyo ang kanyang mga apo. Naubos na talaga ang puhunan natin, anak. Wala na tayong panimula ulit. Patawad talaga. Naluluwang sabi niya kay Sheena. Ano ka ba, tay? Ayos lang yun. Hindi niyo po yung kasalanan. Masamang tao lang po talaga ang lalaki na yun. Huwag niyo na po sisihin ang sarili niyo. Marami pa naman po tayong ibang pwedeng pagkakakitaan. Pagkaalo nga sa kanya ng anak niyang si Sheena. Babawi ako sa inyo. Didiskarte ako. Sisikapin kong makaipon ulit ng pampuhunan para makapagbenta ulit ako. Pangako niya sa kanyang anak at mga apo. Pagtutulungan natin yan, tay. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Sabi naman ng kanyang manugang na si Robert. Maraming salamat sa inyo. Malungkot na sabi ni Lolo Tonyo. Kinalaunan, gumawa na nga lamang siya ng ibang diskarte para magkapera. Kagaya ng pagtatahi ng sapatos at paglilinis ng mga kotse. Madalas nga rin siya pinagtatawanan ng mga tao na nakakita sa kanya. Uugod-ugod na nga rin daw kasi siya, pero nagtatrabaho pa nga rin siya. Pero hindi nga niya yun alintana. Itinuon na nga lamang niya ang kanyang atensyon sa paghahanap buhay. Isang araw ay pumunta siya sa isang bangketa para bumili ng gulay. Napansin nga niya ang tila isang pamilyar na lalaki. Pinagbastan nga niya ito mula sa malayo. Teka, pamilyar sa akin ang lalaking to ha. Pansin niya si isang lalaki na tila namimili din.
Tinitigan nga lamang niya ito hanggang sa nakumpirma niya na ito nga ang lalaki na nanloko sa kanya. Naging maagap nga siya at agad niyang nilapitan ang mga kapwa tindero. "Mag-ingat kayo! Huwag niyong bentahan yan! Manggagansyo yan! Peking pera ang binabayad yan!" Sigaw niya. Naging alerto ang mga tindero. Agad namang kumaripas ng takbo ang lalaki dahil sa sobrang pagkataranta. Pumunot naman ang noo ni Lolo Tonyo. Nais niyang kastiguhin ang lalaki, kaya tinangka nga niya itong habulin. Pero habang tumatawid, bigla nga siya nasagasaan ng isang magarang kotse. Nakaramdam nga siya ng pananakit ng ulo at nawalan siya ng ulirat. Hindi na nga niya alam ang mga sumunod na nangyari. Noong magkamalay, inatagpuan na nga lamang niya ang kanyang sarili sa loob ng ospital. Nakatayo naman sa kanyang gilid ang isang dalaga. "Manong, salamat naman po sa Diyos. Nagising ka na po," sabi ng dalaga. Napakunot naman ng noo si Lolo Tonyo at tila nalilito sa mga nangyayari. "Ako nga po pala si Jenny. Ako po'y nakabundol sa iyo kanina. Nawalan ka po ng malay, kaya minabuti ko po na dalhin ka dito sa ospital," kwento ng dalagang si Jenny. "Ganun ba, Iha? Maraming salamat naman at dinala mo ako dito," tugon ni Lolo Tonyo. "Oo naman po, Lo. Pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi ko po kasi kayo napansin kanina na tumatawid sa kalsada. Kamusta na po ang pakiramdam mo? Mayroon pa po bang masakit sa'yo?" tanong ni Jenny. "Ayos lang naman ako, Iha. Wala namang ibang masakit sa akin bukod dito sa mga gasgas ko," sagot ni Lolo Tonyo. Ayon po sa mga nakakita sa nangyari kanina, nagmamadali ka rin pong tumatakbo. "Bakit ka po nagmamadali?" tanong ni Jenny. "May nahabol kasi akong isang lalaki kanina. Hindi ko siya personal na kilala, pero malaki talaga ang kasalanan niya sa akin. Dati ako nagtitinda sa bangketa. Pinakiyupan niya ang lahat ng mga paninda ko. Nagbayad siya ng malaking halaga ng pera. Pero hindi ko alam, peke pala ang mga binayad niya. Manggagansyo pala siya. Dahil dun, nawalan ako ng kabuhayan," kwento nga ni Lolo Tonyo. "Naku, Lo, nakakasama nga po talaga nangyari sa'yo. Pero Lo, matanong ko lang po, hindi po ba masyadong matanda ka na para maghanap buhay? Nakakaawa ka naman po," puna ni Jenny. Dahil sa pang-uusisa ng dalaga, nabanggit nga rin niya kung gaano kahirap ang buhay na mayroon siya. "Wala naman sa edad ang paghahanap buhay, Iha. Nasa pangangailangan ito. Sa aming mahirap, hindi namin alintana ang katandaan, sakit at peligro. Basta kumita lang ng pera. Sa katulad kong isang kahit isang tuka, bawat araw, kailangan namin maghanap buhay. Maraming umaasa sa amin," pahayag ni Lolo Tonyo. "Marami pong umaasa? Teka po, wala ka po bang mga anak na tumutulong sa'yo?" tanong ni Jenny. "May anak naman ako at mga apo. Sila nga talaga ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ako naghahanap buhay ngayon. Kung bakit tumalaban pa rin ako," paliwanag ni Lolo Tonyo. "Teka lang po, Lo. Pero bakit parang baliktad naman yata? Hindi po ba sila dapat ang maghanap buhay at tumulong sa'yo?" sabi muli ni Jenny. "Dalawa na kasi ang apo ko na inaalagaan ng anak kong babae. Kaya hindi siya makapagtrabaho. Wala rin namang regular na trabaho ang asawa niya. Naaawa ako sa mga apo ko. Gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay.
Kaya hanggat makakaya ko, tutulong ako sa kanila. Hanggang sa uli, sila pa rin ang uunahin ko. Paliwanag ni Lolo Tonyo. Mahal na mahal niyo po talaga ang mga apo niyo, no? Sabi ni Jenny. Oo, mahal na mahal ko sila. At alam ko rin na mahal rin nila ako. Sila ang umaalalay sa akin. Sila ang naging lakas ko. Sila ang inspirasyon ko. Pahayag ni Lolo Tonyo. Mabuti naman po pala at naaasahan niyo sila. Hanga po ako sa inyo sa pagmamahal niyo sa pamilya niyo. Matanong ko lang din po, ano na nga po ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong ni Jenny. Sa ngayon, Iha, kung ano-ano muna ang pinapasok kong trabaho. Minsan helper, minsan tagalinis. Kahit ano na alam ko, ginagawa ko. Madalas nga, kahit hindi ko na kaya, pinipilit ko na lang para makaipon ulit ako ng pangpuhunan at makapagtinda ulit. Saan ni Lolo Tonyo? Pagtitinda po talaga ang gusto mong gawin? Tanong ni Jenny. Oo, matanda na kasi ako. Hindi ko na rin talaga kaya ang ibang mabibigat na trabaho. Paliwanag ni Lolo Tonyo. Naawa nga talaga sa kanya ang dalaga. Kaya nagpa siya nga ito na tulungan siya. Sige Pulo, tutulungan po kita. Bibigyan po kita ng puhunan para makapagtinda ka po ulit. Saan ni Jenny? Nagulat at napaiyak talaga si Lolo Tonyo sa sinabi ni Jenny. Tinitigan niya ang dalaga. Doon na niya napagtanto na milyonarya pala o sobrang yaman ng babaeng nakabundol sa kanya. Napakagara ng suot nitong damit at napakadaming alas sa katawan. Halatang halata na mayaman talaga ito. Talaga, Iha? Tutulungan mo ako? Manghang-manghang sabi ni Lolo Tonyo. Oo naman Pulo. Mabuti ka pong tao. At may tiwala po ako sa iyo sa pagnenegosyo. Alam ko po, mapapalago mo ang puko ng ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Jenny. Oo Iha, makakaasa ka. Papalaguin ko talaga ang tulong na ibibigay mo. Maraming salamat sa iyo. Makakapag-umpisa na akong muli. Magiliw na sabi ni Lolo Tonyo. Sana lang po, tulungan ka rin po ng pamilya mo para po hindi na po maulit ang nangyari sa iyo. Iba na po talaga ang panahon ngayon. Hindi natin alam. Pero baka marami na rin palang masamang loob na nakapaligid sa atin. Matapos nga ang seryoso nilang pag-uusap, binigyan niya siya ng dalaga ng tseke na naglalaman ng napakalaking halaga ng pera. Noong makapagpahinga na nga siya sa ospital, ay umuwi na nga rin kaagad si Lolo Tonyo. Hindi na nga siya nagsampa ng demanda sa dalaga dahil sa tulong na ibinigay nga nito sa kanya. At mabuti naman itong tao. Pagka-uwi, agad kang napansin ng kanyang anak na si Sheena ang manggasgas sa kanyang braso. Teka tay, ano yan? Ano po nangyari sa iyo? Bakit may manggasgas ka? Nag-aalalang tanong ni Sheena. Nabundol kasi ako kanina. Sagot ni Lolo Tonyo. Ano? Nasaan po nakabangga sa iyo? Na-report mo na po ba sa mga pulis? Tay, kumusta? May masakit ba sa iyo? Natatarantang tanong ni Sheena. Hindi na anak. Hindi naman niya sinasadya. Kasalanan ko rin eh. Tumatakbo ako kanina at bigla akong tumawid. Nakita ko kasi kanina yung lalaki nagbayad sa akin ng peking pera. Hinabol ko siya. Kaya yun, hanggang sa nabundol ako. Paliwanag niya sa kanyang anak. Tayo naman kasi, bakit niyo ba po siya hinabol? Hindi po ba't ang sabi namin sa inyo? Hayaan niyo na po yun. Tignan niyo,
Napahama ka pa tuloy. Nag-aalilang sabi ni Sheena. Ayos na ako anak. Napakabait ng dalaga na kabundol sa akin. Pina-ospital niya ako. Binilhan ng mga gamot at binigyan niya pa ako ng malaking puhunan para makabalik na ulit ako sa pagbebenta. Kwento nga ni Lolo Tonyo, sabay abot sa kanyang anak ng tseke. Gulat na gulat nga talaga si Sheena sa laki ng halaga na nakasulat sa tseke. Tay, tama ba itong nakikita ko? Ang laking pera nito. Gulat na sabi nito. Oo anak, napakayaman kasi ng babaeng nakabundol sa akin. Kaya yan, tinulungan niya rin ako. Sagot niya sa kanyang anak. Totoo nga tay, napakabait talaga niya. Pagkamanghang sabi ni Sheena. Naikwento ko kasi sa kanya ang nangyaring panuloko sa akin at kung gaano kahirap ang buhay natin. Nabanggit ko rin na gusto kong makabalik ulit sa pagtitinda. Kaya yun, naawa talaga siya sa akin at binigyan niya ako ng tulong. Nangako naman ako na papalaguin ko ang lahat ng iyan. Kwento ni Lolo Tonyo. Tutulungan ka namin tay. Simula ngayon, hindi ka na rin namin iiwan pa sa pagtitinda para hindi na po maulit pa ang nangyari noon. Pagtutulungan po natin na mapalago ang pera na yan. Pagsisiguro ni Sheena. Salamat anak. Umpisa na ito ng pagbabago ng buhay natin. Para sa mga apo ko. Lalaban tayo. Naluluhang sambit ni Lolo Tonyo. Napangiti naman si Sheena. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Lalo na po sa mga anak ko. Kahit matanda ka na tay, hindi mo pa rin ako pinapabayaan. Hanggang sa pagpapalaki ng sarili kong anak, inaalalayan niyo ko. Maluwa-luwa nga ring sambit ni Sheena. Ngumiti naman si Lolo Tonyo bilang tugon. Tsaka niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Kinalaunan, nagtayo na nga si Lolo Tonyo ng tindahan ng mga damit. Tinulungan siya ng kanyang anak, manugang at mga apo sa pagbabantay ng kanilang pwesto. Si Sheena ang naging kahera. Si Robert naman ang tagabuhat at tagaayos ng mga paninda. Ang apo naman niya ang nag-aasikaso sa mga customer na namimili. O anak, kamusta naman ang benta natin? Tanong ni Lolo Tonyo kay Sheena. Tay, ang galing natin. Sa maikling panahon, nabawi na rin natin ang puhunan natin. Tuwang-tuwang sabi ni Sheena habang nagbibilang ng pera. Nakakatuwa naman. Ilang buwan pa lamang tayo. Nabawi na rin agad natin ang lahat ng puhunan natin. Magiliw na tugon ni Lolo Tonyo. Pero tay, naisip ko lang din po, pwede natin gamitin na ulit ang puhunan na ito para makapagpatayo naman tayo ng panibagong pwesto. Marami kasi sa mga customer natin ang galing pa sa ibang bayan at dinadayo pa talaga ang mga paninda natin. Suwestyon ni Sheena. Oo nga anak, tama yan. Maganda ang naisip mo. Magtayo tayo sa iba't ibang bayan ng pwesto natin. Tugon ni Lolo Tonyo. Sige po tay, pagplanuhan po natin yan. Sabi naman ni Sheena. Tinupad nga ni Lolo Tonyo ang pagpapatayo ng bagong pwesto. Sa kabutihang palad, naging malago ang kanilang negosyo at nakapagbukas nga sila ng maraming branches sa iba't ibang lugar. Dumaan ng mga taon hanggang sa nakapagpundar na nga rin sila ng sariling bahay at napakarami na iba't ibang uri ng sasakyan. Nakapag-aral na nga rin sa pribadong paaralan ang kanyang mga apo. Dahil sa sobrang yaman nila, ay kumuha pa nga rin sila ng mga bodyguards upang mayroong magbantay sa kanila, lalo na nga rin kay Lolo Tonyo. Marami na nagtangka na manlamang sa kanya dahil sa kanyang katandaan.
Isang araw, habang sakay ng kanyang kotse, namamalimos nga sa kanya ang isang lalaki. Hindi naman siya nagdalawang isip na tulungan ito. Akmang mag-aabot nga siya ng pera, pero bigla siya natigilan. Pamilyar nga sa kanya ang mukha ng lalaking ito. Ilang taon na ang nakakalipas, pero hindi nga siya maaaring magkamali. Ito ang lalaki na nagbayad sa kanya noon ng peking pera. Ito nga ang dahilan kung bakit noon ay muntik na nga rin siyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Sa sobrang pagkainis nga ni Lolo Tonyo, ay kaagad nga siyang bumaba ng kotse at agad na nga rin niya kinastigo ang lalaki. O ngayon, nanlilimos ka na? Wala ka na bang taong maloko? Naubos mo na bang lokohin ang mga maliliit na tindero sa bangketa? Tanong nga si lalaki. Nagulat nga talaga at natigilan ang lalaki ng lilimos sa kanya. Nagtataka ito kung bakit tila kilala nga siya ni Lolo Tonyo. Ano? Hindi mo talaga ako matandaan? Pwes, magpapakilala ako. Ako lang naman ang matandang binayaran mo noon ng peking 5,000 piso sa bangketa. Hindi ka na naawa sa akin noon. Matanda na ako. At yun lang talaga ang pinagkakakitaan ko noon. Pero yun, niloko mo pa rin ako. Nabundol pa ako ng dahil sa'yo. Grabe talaga ang perwisyo na ginawa mo sa akin. Hindi ko na ito papalagpasin pa. Ipapakulong kitang manggagancho ka. Matapos nga niya itong sabihin, biglang nagsilapitan sa kanya ang ibang mga kalalakihan dito. Kasamaan pala ito ng lalaki na nilimos sa kanya. Nakakuyom ang kamao ng mga ito at parang handa nga siyang saktan. Noong aambaan na nga siya ng mga ito, naging maagap ang kanyang mga bodyguards. Tinutukan nga ng kanyang mga bodyguards ng kargada nila ang mga lalaking ito. Sige, isang malaking kilos nyo lang. Magsisisi kayo. Sigaw ng isang bodyguard. Sa sobrang takot nga ng mga lalaki, ay nagsitakbuhan ng mga ito. Tatakbo na nga rin sana ang nanggancho sa kanya. Mabuti na lamang ay nahawakan ito ng kanyang mga bodyguards. Sinubukan pa nga nito magpumiglas, pero nabigo ito. Hanggang sinamuta na nga ito sa sobrang kaba. Sir, parang awa mo na. Patawad. Hindi naman po ako masamang tao eh. Inialok lang po sa akin ang modus na yun ng isang kakilala ko noong mga panahon na yun. Dahil sobrang gipit na gipit ako. Kailangan ko ng pampa-ospital sa misis ko. Kapit sa patalim lang po ang ginawa ko. Nagsisisi na po ako. Matinding karma na po ang binalik sa akin ng Diyos dahil sa nagawa ko sa inyo. Pinagsisisihan ko na po yun. Patawad po, sir. Umiiyak na paliwanag sa kanya ng lalaki. Bakas nga talaga sa mukha nito ang matinding pagsisisi. Panay ang hingi nito ng tawad at lumuhod pa nga ito sa harapan ni Lolo Tonyo. Napansin nga ni Lolo Tonyo na tila nagsasabi nga ito ng totoo. Kaya naawa na nga rin siya dito. Maya-maya, binalingan niya ang kanyang mga bodyguards. Sige, bitawan niyo na siya. Utos niya sa mga ito. Agad naman silang sumunod. Ano bang pangalan mo? Tanong nga ni Lolo Tonyo sa lalaki. Ako nga po pala si Mike. Sagot ng lalaki. Bakit mo yung nagawa sa akin noon? Tanong uli ni Lolo Tonyo. Sa totoo lang po kasi, na-stroke po ang asawa ko noong mga panahon yun. Ngayon nga po, bedridden na po siya. Gipit na po kami sa magpa-ospital noong mga panahon na yun at sa pangkain sa araw-araw. Kaya yun po,
Pigit mata ko pong pinasok ang trabaho yun. Sagot ni Mike. Bakit hindi ka magtrabaho ng maayos? Tanong muli ni Lolo Tonyo. Wala po kasi tumatanggap sa akin. Dahil wala naman po ako natapos. Kaya ngayon po, nanlilimos na lang po ang ginagawa ko. Sagot muli ni Mike. Napahinga ng malalim si Lolo Tonyo. Naawa siya sa kalagayan ni Mike. Dahil minsan nga rin siya nagdaan sa ganoong sitwasyon. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa inyo. Pakiusap. Huwag na po ako ipakulong. Ako na lang po talagang inaasahan ng asawa ko at ng magulang ko. Pagmamakaawa sa kanya ni Mike. Sige Mike, pinapatawad na kita. At sige rin, handa rin akong tulungan ka na makapagsimula ulit. Pero bago ang lahat, may ipapaalala ko sa'yo. Minsan din ako naging mahirap, pero kailanman, hindi ko ginawa na manloko ng kapwa. Kahit matanda na ako at mayroong mga sakit na nararamdaman, nagsikap rin ako na maghanap buhay ng marangal. Dahil naniniwala ako sa karma. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya rin babalik sa'yo. Kapag gumawa ka ng kabutihan, ipagpapalain ka. Pero kung gagawa ka naman ng kasamaan, ay sigurado magiging masama rin ang kahinatan ng buhay mo. Lahat ng tao, Mike, ay mayroong kanya-kanyang pangangailangan at pinaglalaanan ng kanilang pera. Kaya maling-mali talaga ang manloko ng kapwa. Hindi ka papalain ng Diyos kung patuloy mong gagawin yan. Paalala sa kanya ni Lolo Tonyo. Hindi ko na po ginagawa yun. Nagbagong buhay na po ako. Tugon ni Mike. Bakas kay Mike ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Kaya naman naniwala na rin siya dito. Mabuti naman kung ganun. Sige, bibigyan kita ng pupuhunan para makapagtinda ka at kumita ng pera sa malinis na paraan. Sana gamitin mo yun sa tama at palaguin mo yan. Sabi ni Lolo Tonyo. Gumuhit ang malaking ngiti kay Mike. Napakabuti mo naman po. Maraming salamat po talaga, sir. Sabi nito. Nakikita ko naman sa iyo na nagsisisi at nagbago ka na. Huwag mo sanang sayangin ang pagkakataon na yan. Gusto kong ibahagi sa iyo na ang lahat ng mayroon ako ay nag-umpisa lang din sa tulong ng isang tao. Kaya ngayon na mayroon akong pagkakataon na tumulong at makapagpabago rin ang buhay ng iba, gagawin ko. Sana ito rin ang gawin mo. Kapag naging maayos na ang buhay mo, patuloy kang pagpapalain ng Diyos kung gagawa ka ng kabutihan. Paalala niyang muli kay Mike. Opo sir, maraming salamat talaga sa pagkakataon at tulong na ibinigay mo. Hindi ko po ito sasayangin. Hindi po kita makakalimutan. Pangako ni Mike. Tumango lang si Lolo Tonyo bilang tugon. Saglit pa nga siya nakipag-usap dito hanggang sa sumakay na nga rin siya sa kotse. Sinundan naman siya ng kanyang mga bodyguards. Iniwan na niya si Mike sa kalsada. Pinagdasal na nga lamang niya na huwag na nga itong bumalik sa masamang gawain. Pagka-uwi niya, ay kinuwento nga niya ito sa kanyang pamilya. Anak, naaalala mo pa ba yung lalaki ng loko sa akin noon? Tanong niya kay Sheena. Yung nagbayad po sa'yo ng peking 5,000 noon? Oo naman tay. Hindi ko yung makakalimutan. Sagot ni Sheena. Nagkita kami kanina. Pumatok siya sa kotse ko at nanlilimos. Sabi niya kay Sheena. Nakilala ka po ba niya? Tanong ni Sheena. Noong una ay hindi. Pero nagpakilala ako at kinumpronta ko siya sa ginawa niya sa akin noon.
Nagpaliwanag naman siya at humingi ng tawad. Pinatawad ko na siya at binigyan ko siya ng tulong. Panulang pera para magkaroon din siya ng pagkakakitaan para maging maayos na rin ang buhay niya. Gusto kong tulungan siya na maituwid ang mga pagkakamali niya. Kuwento ni Lolo Tonyo sa mga ito. Pero Lo, bakit niyo pa po ba tinulungan siya? Niloko ka na nga po niya noon, di ba? Pero tinulungan mo pa rin siya. Naiinis na sabi ni Tonton. Apo, wala naman taong perpekto. Mali talaga ang manloko ng tao. Pero lahat naman ay mayroong pagkakataon na magbago. Tandaan mo, Apo, pagiging mabuting tao at pagmalasakit sa kapwa ang susi sa tagumpay. Huwag tayong magiging madamot sa kahit na sino. Patuloy tayong pinagpapala dahil hindi ako naging madamot sa kahit kaninong tao. Yan ang gusto kong ipamana sa inyo. Bukod sa mga yaman na mayroon tayo ngayon, ang anumang material na yaman ay madaling maubos. Pero kung ikaw ay mabuting tao, maraming tutulong sa iyo kapag dumating ang panahon na nangangailangan ka. Tulad na lang din na nangyari sa akin noon. Paliwanag niya sa kanyang mga apo. Ngumiti naman ang kanyang mga apo sa kanyang sinabi. Dahil sa kabutihang loob ni Lolo Tonyo, ay nagpatuloy pa nga ang mga biyaya na kanila natatanggap. Lalong kumanda ang takbo ng kanilang negosyo. Ang kanyang anak at manugang ay mayroon na nga rin sariling negosyo. Sa kabila noon, nananatiling nakatapak ang mga paa nila sa lupa. Ni minsan, hindi sila naging mayabang at lalo pa nga rin dumami ang kanilang mga tinutulungan. Iba't ibang foundation ang kanilang mga sinusuportahan. Dahil sa kanilang kabaitan, ay maraming mga magazine publisher at mamamahayag ang nagka-interes sa kwento ng kanyang buhay. Naks naman tay, sigat ka na ngayon ha. Biro sa kanya ng anak niyang si Sheena. Natawa naman si Lolo Tonyo sa biro ng kanyang anak. Sana nga lang talaga maging inspirasyon ako sa mga makakabasa ng kwento ng buhay ko. Sabi niya, oo naman tay. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang taong noon na isang kahit, isang tuka, maging ganito na kayaman? Sigurado akong marami magkaka-interest at bibilib talaga sa iyo sa kung paano mo yung ginawa. Pahayag ni Sheena. Maski ako anak, hindi rin ako makapaniwala sa narating natin. Noon nga talaga, kahit ice cream lang, hindi ko mabilhan ng mga apo ko. Nagtsatsaga ako magtinda sa bangketa, kahit maulan o sobrang init man, para lang mayroong maitawid ang mga pangangailangan natin. Ngayon, nakakain at nabibili na rin natin ang lahat ng mga gusto natin. Nakangiting sabi niya. Oo nga tay eh. Hindi ko rin nakalain na magkakaroon tayo ng ganitong buhay. Malaking bahay, sasakyan, masasarap na pagkain, at iba pang mga luho. Maraming salamat sa iyo tay. Kung hindi dahil sa pagsisikap mo, hindi namin ito mararanasan. Dati, halos hindi makapasok sila Aika sa school dahil wala silang baon. Ngayon naman, hindi na lang baon ang kaya nating ibigay sa kanila. Private school pa sila nag-aaral ngayon. Pasasalamat ni Sheena. Maaaring ako ang naging tulay upang marating natin to. Pero pinagsikapan at pinaghirapan nyo rin ang lahat ng ito. Kaya hindi ito dahil lang sa akin kasama kayo sa nagpalago nito. Nakangiting tugon ni Lolo Tonyo. Matapos nga ang kanilang pag-uusap, nagulat na nga lamang si Sheena dahil niyakap nga siya ng napakaigpit ni Lolo Tonyo na hindi naman ito karaniwang ginagawa. Ikaw talaga tayo, napak-sweet mo naman ngayon.
Parang wala nang bukas ang yakap mo ah. I love you, Tay. Sabi ni Sheena. Pagtango lang naman ang naging tugon ni Lolo Tonyo. Isang araw ay napansin ni Tonton na tila namumutla ang kanyang lolo at init na init nga ito kahit air condition naman ang kanilang buong bahay. Lo, ayos ko lang po ba? Gusto niyo po ba lakasan ko pa ang lamig ng aircon? Nag-aalalang tanong ni Tonton. Sige nga po, napakainit kasi sa labas eh. Kaya ito, napagod talaga ako. Sagot niya sa kanyang apo. Ganun po ba, Lo? Ihatid na po ito sa kwarto para makapagpahinga ka na po. Nag-aalalang sabi ni Tonton. Sige po, salamat. Nagpahinga muna siya ng hapon na yun at kinabukasan ay naging maayos naman ang kanyang lagay. Sabay-sabay pa nga silang mag-anak na nag-almusal. Olo, kamusta na po ang pakiramdam mo? Tanong ni Tonton. Ayos naman ako, apo. Sagot niya dito. Buong akala ng lahat ay normal lamang nangyayari sa kanya. Pero hindi nga nila akalain na kinabukasan matatagpuan na nga lamang nila si Lolo Tonyo na wala na ang buhay sa kanyang silid. Punong-puno ng iyakan sila Sheena at ang kanyang mga anak sa pagkawala ni Lolo Tonyo. Nagulat nga rin talaga sila dahil mula sa unang araw hanggang sa huling lamay ng matanda ay napakadaming tao nga talaga ang bumibisita dito. Ang ilan nga sa mga ito ay mga kamag-anak nila, pero ang karamihan ay ang mga tao na natulungan ng matanda. Halos lahat ng bumibisita dito ay lumalapit kay Sheena at nagpapasalamat sa mga naitulong ng kanyang tatay. Doon lamang napagtanto ni Sheena na napakadami nga rin pala talagang tao ang natulungan ng kanyang tatay. Masaya naman siya na hindi nga nalimutan ng mga ito ang kanyang ama. Nangako nga rin ito na ipagpapatuloy niya ang magandang ginawa ng kanyang ama. Ang istorya ni Lolo Tonyo ay naging inspirasyon sa ibang tao na laging gumawa ng kabutihan at manatiling mabuti sa kabila ng mga hamon ng buhay. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Lolo Tonyo. Sa kwentong ito ay pinapaalam, minsan ay mas kailangan nating umunawa kaysa unahin ang ating emosyon. Gayunpaman, hindi ito dapat maging dahilan para maging mapang-abuso tayo. Dahil hindi nga rin lahat ng tao ay kaya tayong unawain. Ano man ang kalagayan natin, piliin pa rin natin ang tamang gawain. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.